Hinatulan ng China ng sentensyang kamatayan ang dalawang mataas na military officials nito dahil sa katiwalian. Ang paghatol umano ay bahagi na mas malawak na pagsugpo ni Xi Jinping sa mga tiwaling PLA rocket force nito na namamahala sa nuclear at conventional missile arsenal ng China. Alamin ang buong detalye mamaya. Habang sa Middle East naman, abay inatake ng Iran ang 3 destroyer ng Amerika habang tumatawid umano ang mga ito sa Strait of Hormuz, kaya't agad ding umaksyon ang US forces at naglunsad ng airstrike sa mga daungan ng Iran malapit sa strait. Isang korte militar ng China ang nagpataw ng sentensyang kamatayan sa mga dating defense minister ng China na sina Wei Fenghe at Li Xiangfu. Ito ay nagmarka ng isang malaking paglala sa patuloy na paglinis ni Xi Jinping laban sa katiwalian. Si Wei Fenghe ay naging defense minister mula noong 2018 hanggang 2023, ngunit inalis ito at hinatulan dahil umano sa pagtanggap na malaking halaga na suhol. Pumalit dyan si Li Xiangfu noong 2023, ngunit ganun din ang naging kaso nito kaya't hinatulan din siya dahil sa pagtanggap na malaki rin umanong suhol. Base sa sistemang legal ng China, ang isang sentensyang kamatayan na may 2 taong palugit ay karaniwang nangangahulugan na ang sentensyang ito ay maaaring palitan ng panghabang buhay na pagkakakulong pagkatapos ng 2 taon kung ang individual ay magpapakita ng reformasyon. Gayunpaman, partikular na binanggit ng korte na walang karagdagang pagpapalit o parol ang papayagan. Ang paghatol sa 2 dating opisyal ng militar ay bahagi na mas malawak na pagsugpo ni Xi Jinping sa PLA rocket force nito na namamahala sa nuclear at conventional missile arsenal ng China. Sina Wei at Li ay parihong may malalim na ugnayan sa sangay na ito at mga procurement sector, kaya't dahil sa lumalagong puwersa ng China ay may bansang nagbibigay ng suhol upang makakuha ng mga detalye kaugnay sa kanila mga sandata. Habang kasalukuyang nakakulong ang 2 dating opisyal ay nilimas lahat ng China ang kanilang lahat na ari-arian. Habang ang katiwalian ng opisyal na dahilan, ang bigat na mga sentensyang ito na tumatarget sa 2 magkasunod na defense minister ay nagsisilbing pagtibayin ang katapatan sa politika at tugunan ng mga potensyal na pagsuway. At sa ibang balita naman mga kabayan, kinumpirma ng DMW na 7 Pilipinong tripulante ang nasugatan sa pag-atake ng Iran sa isang cargo vessel na pagmamay-ari ng France. Sa ngayon ay nasa di pinangalanang ospital at lugar ang 7 Pilipinong crew at patuloy umanong nagpapagaling. Matapos sa mga pag-ataking yan ng Iran, abay isang oil tanker naman ng Iran ang nagmatigas sa US blockade sa Arabian. Ayon sa US CENTCOM, may ilang beses umano itong binalaan ng US forces na huwag tumuloy at agad itong bumalik sa daungan ng Iran. Ngunit nagpatuloy umano ito, kaya't dito na naglunsad ng F-18 Super Hornet ang aircraft carrier na USS Abraham Lincoln upang pahintuin ang nasabing oil tanker. Ayon sa report ay gumamit ng F-18 ng Gatling gun nito upang sirain ang makina ng barko. And right here in the nose of this Super Hornet, you've got a nose-mounted Gatling cannon gun. All right, she turns and fires up to 6,000 rounds a minute. And those rounds that came out of that gun is what took the rudder out of that giant ship I showed you there, the Hasna at sea. Ikinagalit yan ng Iran dahil hindi pa rin sila makapagbenta ng langis, kaya't nang mamonitor ng IRGC ang 3 destroyer ng Amerika na tumatawid sa Strait of Hormuz, abay pinalibutan umano ito ng kanilang mga Mosquito fleet o mga maliliit na fast attack boat nito, kaya't agad namang umaksyon ang mga US destroyer gamit ang kanilang mga close-end weapon system. It all started this afternoon when Iranian attack boats from the Mosquito fleet swarmed toward 3 guided missile destroyers in the Gulf. The USS Truxtun, the USS Rafael Peralta, and the USS Mason defended themselves, keeping them at bay with 50 caliber machine guns, small caliber gun teams on deck, and Hellfire missiles fired from Apaches. Hindi pa nakontento ang Iran, kaya't kinagabihan ay muli nitong inatake ang mga destroyers ng Amerika sa strait. Iranian forces launched multiple missiles, they said,
drones and small boats. As these vessels transited, it is the USS Truxtun, the USS Rafael Peralta, and the USS Mason. They transited the International Sea Passage. Note the international element of this. Ipinakita pa ng Iran ang paglunsad nito ng mga cross missiles at mga drone patungo sa mga barko ng Amerika. Ngunit ayon sa report ay walang pinsala o hindi tinamaan ng mga US warship. Agad na kinontak ng mga destroyer ang aircraft carrier sa Arabian upang ipaalam na inatake sila. Kaya't dito na nag-deploy ang US forces na mga puwersang panghimpapawid upang wasakin ang mga posisyon ng IRGC sa Bandar Abbas at sa isla na Qasim. Iranian forces also launched drones and missiles from the shoreline. This was a pretty intense and sustained barrage, so the United States responded forcefully, launching airstrikes, targeting Iranian missile facilities responsible for the attack, hitting missile and drone launch sites, command and control locations, and intelligence, surveillance, and reconnaissance nodes. Central Command said the Iranian attacks were unprovoked, and we responded in self-defense, adding that not a single American ship was hit. Central Command says we don't seek escalation, but we remain positioned and ready to protect American forces.